Maligayang umaga sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Pagkabanggit ko pa lang ng mga salitang ito ay nadadama ko na ang kapangyarihan ng Diyos na bumababa sa aming mga puso ngayong umaga. Napakagandang araw na ibinigay sa atin ng aming Panginoon at hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik sa pagpapasalamat sa Kanya. Dahil sa bawat hininga na aming natatamasa, sa bawat pagtibok ng aming puso, at sa bawat pagkakataong makakakilos tayo ngayong araw na ito. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami pinabayaan kagabi, hindi mo kami iniwan sa dilim ng gabi, at ngayong umaga ay muling naging saksi kami ng inyong kabutihan at katapatan na walang hanggan. Ang bawat umaga ay tanda ng inyong walang sawang pagmamahal sa amin. Ang bawat sikat ng araw ay simbolo ng inyong liwanag na pumapatak sa aming mga buhay. At ang bawat pagkakataong makakaamoy kami ng sariwang hangin ay patunay na kayo ay buhay at gumagawa pa rin ng mga himala sa aming kaligirang mundo. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na inyong ipinagkaloob sa amin, hindi lamang ngayong umaga, kundi mula pa noong kami ay ipinanganak hanggang sa ngayong sandaling ito. Salamat po dahil naging matagumpay kaming nakamit ang gabing ito nang walang masasamang pangyayari. Salamat po dahil ang aming mga pamilya ay ligtas. Salamat po dahil mayroon pa kaming pagkakataon na sambahin kayo ngayong umaga. Hindi namin dapat kalimutan na ang bawat araw na ibinibigay ninyo sa amin ay hindi aksidente, hindi pagkakataon lamang, kundi ito ay mga araw na sadyang inihanda ninyo para sa amin upang makamit namin ang aming mga layunin sa buhay, upang matupad namin ang aming mga pangarap at higit sa lahat upang mas malapit pa namin kayong makilala. Salamat po dahil sa mga oportunidad na inyong ibibigay sa amin ngayong araw. Salamat po sa mga taong makakasalamuha namin. Salamat po sa mga pagkakataong makakagawa kami ng mabuti sa aming kapwa. At salamat po sa lahat ng mga biyaya na aming matatanggap sa buong araw na ito. Ngayong umaga nais kong pag-usapan natin ang napakahalagang paksa tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa at kung paano ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga bagong bagay sa aming mga buhay. Maraming beses na sa aming buhay ay nakakaranas tayo ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan, mga hamon na tila napakahirap lampasan, mga sitwasyon na parang walang solusyon, at mga panahong tila nakalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, mayroon tayong pag-asa dahil ang aming Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagiging walang bisa at ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang hanggan at walang kondisyon. Sa araw na ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat na kahit anong pinagdadaanan ninyo ngayon, kahit gaano kakomplikado ang inyong mga problema, kahit parang walang pag-asa ang inyong mga sitwasyon, ang Diyos ay may magagandang plano para sa inyo. At hindi siya tumitigil sa paggawa ng mga himala sa inyong mga buhay. Ang aming bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa Isaiah 43:19, kung saan sinasabi ng Panginoon, "Tignan ninyo, gagawin ko ang isang bagong bagay. Ngayon, ito ay susumulong." Hindi ba ninyo ito nakikita? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa tuyo. Nakakagulat na bersikulo ito dahil ipinahahayag dito ng Diyos na hindi lamang siya gumagawa ng mga bagong bagay, kundi ginagawa niya ito ngayon sa kasalukuyang oras sa ngayong sandali na ito. Hindi ito pangako para sa hinaharap lamang. Hindi ito mga bagay na mangyayari pa mamayang gabi o bukas, kundi ito ay mga bagay na nangyayari ngayon habang nagsasalita tayo. Ang Diyos ay gumagawa ng mga daan sa mga lugar na tila walang daan, ginagawa niya ang mga ilog sa mga lugar na tuyo. Ginagawa niya ang mga solusyon sa mga problemang tila walang solusyon. At ginagawa niya ang mga himala sa mga buhay na tila walang pag-asa. Ang tanong sa atin ay, nakikita ba natin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa aming mga buhay? Nakabukas ba ang aming mga mata sa mga himala na nangyayari sa aming paligid araw-araw? Mga kapatid,
Samahan ninyo ako ngayong umaga sa pakikipag-usap sa aming mahal na Ama sa langit. Magkakapit bisig tayo sa panalangin, magkakapit kamay tayo sa pag-asa at magkakapit loob tayo sa pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang kabutihan. Huwag ninyong mag-alala kung hindi pa ninyo nararanasan ang mga bagay na pinag-uusapan natin ngayon dahil ang Diyos ay may tamang panahon para sa lahat ng bagay at ngayong umaga ay magiging simula ng mga bagong pagpapala sa inyong mga buhay. Samahan ninyo ako sa panalangin na ito at hayaan ninyong bumukas ang inyong mga puso sa mga himala na ihahanda ng Panginoon para sa inyong lahat. Ama namin sa langit, mga Diyos ng lahat ng nilikha, mga Diyos na naging sanhi ng lahat ng mabuting bagay na nangyayari sa mundong ito, mga Diyos na walang simula at walang wakas, mga Diyos na ang kapangyarihan ay umaabot sa lahat ng sulok ng universo. Napakabuti ninyo at napakagaling ninyo sa amin. Sa umaga na ito, lumalapitan namin kayo ng may paggalang, nang may pagkakakilala kung sino kayo, nang may pag-unawa sa inyong kadakilaan at nang may malaking pasasalamat sa lahat ng mga ginawa ninyo para sa amin. Kayo ang siyang naging dahilan kung bakit nandito kami ngayong umaga. Kayo ang siyang nagbigay sa amin ng lakas upang makaraos sa mga pagsubok kahapon. Kayo ang siyang naging gabay namin sa mga desisyon na aming ginawa at kayo ang siyang maging kasama namin sa lahat ng mga gagawin namin ngayong araw na ito. Salamat po sa napakagandang umaga na inyong ibinigay sa amin ngayong araw. Salamat po dahil naging matagumpay kaming nagising sa aming mga kama. Salamat po dahil ang aming mga mata ay muling nakabukas upang makita namin ang ginhawa ng inyong mundo. Salamat po dahil ang aming mga tenga ay muling nakakarinig ng mga tunog ng kalikasan na inyong nilikha. Salamat po dahil ang aming mga paa ay muling makakalakad sa lupa na inyong ginawa. At salamat po dahil ang aming mga kamay ay muling makakagawa ng mga gawang mabuti para sa aming kapwa. Ang bawat bahagi ng aming katawan ay patunay ng inyong kabutihan. Ang bawat sangkap ng aming pagkatao ay refleksyon ng inyong karunungan. At ang bawat hininga na aming ginagawa ay tanda ng inyong buhay na pumupunan sa amin. Salamat po dahil hindi ninyo kami iniwan sa dilim ng gabi, hindi ninyo kami pinabayaan sa mga bangungot na maaaring sumalakay sa amin, at ngayong umaga ay muling naging saksi kami ng inyong mga pagmamahal na hindi nauubos. Kilala namin kayo bilang ang Diyos na nandito sa aming mga buhay ngayong sandaling ito. Hindi kayo malayong Diyos na hindi nakikipag-ugnayan sa amin. Hindi kayo Diyos na hindi interesado sa aming mga pang-araw-araw na gawain, kundi kayo ay malapit sa amin. Kasama namin, sumusubaybay sa aming lahat ng ginagawa, nakikinig sa aming lahat ng sinasabi, at nakakita sa lahat ng nasa aming mga isipan at puso. Sa mga sandaling ito, naramdaman namin ang inyong presensya na bumababa sa aming mga puso. Naramdaman namin ang inyong kapayapaan na pumapasok sa aming mga isipan. Naramdaman namin ang inyong pag-ibig na pumapaligid sa aming buong pagkatao. At naramdaman namin ang inyong lakas na pumupunan sa aming mga kahinaan. Salamat po dahil hindi kayo tumitigil sa pagmamahal sa amin kahit na maraming beses naming nagawa ang mga bagay na hindi ninyo natutugunan. Salamat po dahil patinarig ninyo pa rin kami sa tamang daan kahit na maraming beses na namin kayo nakalimutan. At salamat po dahil patuloy pa rin ninyong binibigay sa amin ang mga pagkakataong magbago at maging mas mabuti pa. Mga Diyos namin, ngayong umaga ay nais naming pag-usapan ang napakahalagang tema tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa at kung paano ninyo ginagawa ang mga bagong bagay sa aming mga buhay. Alam naming marami sa amin ang nakakaranas ng mga panahong tila walang pag-asa, mga panahong tila nakatigil na ang aming mga pangarap, mga panahong tila hindi na kaya ng aming mga paa na maglakad pa, mga panahong tila hindi na kaya ng aming mga mata na lumingon pa sa hinaharap ng may tiwala.
Marami sa amin ay nagdurusa sa mga problema sa pamilya na tila walang solusyon, mga problema sa kalusugan na tila hindi nagagaling, mga problema sa trabaho na tila hindi natatapos, mga problema sa relasyon na tila hindi na maayos, at mga problema sa pananalapi na tila mas lalong lumalaki araw-araw. Sa mga ganitong pagkakataon, madaling mawalan ng pag-asa, madaling mag-isip na hindi na namin kaya pa, madaling mag-conclude na hindi na ninyo kami pinakikinggan, at madaling maniwala na hindi na mayroong solusyon sa aming mga problema. Ngunit mga Diyos, sa bersikulo na aming binasa kanina, ipinaalala ninyo sa amin na ginagawa ninyo ang mga bagong bagay at ginagawa ninyo ito ngayon. Hindi ito pangako para sa malayo pa na hinaharap. Hindi ito mga bagay na mangyayari pa kapag namatay na kami, kundi ito ay mga bagay na ginagawa ninyo ngayon habang buhay pa kami, habang andito pa kami sa mundong ito, habang nagkakaroon pa kami ng mga pagkakataong makita ang inyong mga himala. Ginagawa ninyo ang mga daan sa mga lugar na tila walang daan, sa mga problemang tila walang solusyon, sa mga sakit na tila walang gamot, sa mga relasyon na tila hindi na maayos, sa mga pangarap na tila hindi na matutupad. Ginagawa ninyo ang mga ilog sa mga lugar na tuyo, sa mga buhay na tila wala na talagang pag-asa, sa mga pamilya na tila hindi na magiging okay, sa mga trabaho na tila hindi na magi-improve, sa mga financial situation na tila hindi na tataas pa. Kaya naman ngayong umaga, nais naming hilingin sa inyo na magawa ninyo sa aming mga buhay ang mga bagay na ipinangako ninyo sa inyong salita. Gumawa kayo ng mga bagong daan sa mga aspeto ng aming buhay na tila walang pag-asa. Sa mga kapatid namin na nagkakaproblema sa kanilang mga anak na sumuway na sa kanilang mga magulang, gumawa kayo ng daan upang mabalik ang respeto at pagmamahal sa kanilang mga pamilya. Sa mga kapatid namin na nagkakaproblema sa kanilang kalusugan at may mga sakit na hindi pa gumagaling, gumawa kayo ng daan upang makamit nila ang kanilang healing at restoration. Sa mga kapatid namin na nagkakaproblema sa kanilang trabaho at hindi makakuha ng sapat na kita para sa kanilang mga pamilya, gumawa kayo ng daan upang makakuha sila ng mga better opportunities at mas magandang income. Sa mga kapatid namin na nagkakaproblema sa kanilang mga relationship at hindi makagawa ng lasting friendships o romantic relationships, gumawa kayo ng daan upang makakuha sila ng mga taong magmamahal sa kanila ng totoo at tutulong sa kanilang paglago. Gumawa din kayo ng mga ilog sa mga lugar na tuyo sa aming mga buhay. Sa mga kapatid namin na matagal na hindi nakakaramdam ng kaligayahan dahil sa mga pinagdadaanan nila, magpadala kayo ng inyong peace at joy na magpapaalala sa kanila na mayroon pa ring dahilan upang maging masaya. Sa mga kapatid namin na matagal na hindi nakakakita ng progress sa kanilang mga pangarap, magpadala kayo ng mga breakthrough na magpapaalala sa kanila na hindi ninyo sila nakalimutan. Sa mga kapatid namin na matagal na hindi nakakaramdam ng inspirasyon sa kanilang mga ginagawa, magpadala kayo ng fresh vision at new motivation na magpapaalala sa kanila kung bakit sila nagsimula sa kanilang mga pursuits. Sa mga kapatid namin na matagal na hindi nakakaramdam ng spiritual fulfillment, magpadala kayo ng deeper understanding ng inyong mga salita at deeper experience ng inyong presensya. Mga Diyos, alam naming hindi namin karapat-dapat ang lahat ng mga bagay na hinihiling namin sa inyo ngayong umaga. Alam naming maraming beses na namin kayong na-disappoint. Maraming beses na namin hindi sinunod ang inyong mga utos. Maraming beses na mas pinili namin ang aming sariling gusto kaysa sa inyong kalooban. At maraming beses na naging prideful kami at naging feeling namin na kaya namin ang lahat ng hindi ninyo tulong.
Alam naming maraming beses na namin kayong nakalimutan sa mga araw na masaya kami at okay ang lahat. Alam naming maraming beses na hindi namin kayo sinabihan ng salamat sa mga biyaya na inyong ibinigay sa amin. Alam naming maraming beses na ginawa namin ang mga bagay na alam naming hindi ninyo gusto. At alam naming maraming beses na hindi namin ginawa ang mga bagay na alam naming gusto ninyo. Sa kabila ng lahat ng mga ito, narito pa rin kami sa inyong harapan ngayong umaga. Hindi dahil kami ay perfect o dahil deserve namin ang inyong mga biyaya, kundi dahil sa inyong grace at dahil sa inyong unconditional love para sa amin. Patawarin ninyo kami sa lahat ng mga pagkakamali na aming ginawa. Patawarin ninyo kami sa lahat ng mga pagkakataong hindi namin kayo ginawa priority sa aming mga buhay. Patawarin ninyo kami sa lahat ng mga harsh words na aming sinabi sa aming mga kapamilya at mga kaibigan. Patawarin ninyo kami sa lahat ng mga pagkakataong naging selfish kami at hindi namin iniisip ang needs ng aming mga kapwa. At patawarin ninyo kami sa lahat ng mga pagkakataong mas pinili namin ang material things kaysa sa spiritual things. Tutulong po kami na maging mas mabuti pa sa mga susunod na araw. Tutulong po kami na mas maging conscious sa aming mga ginagawa, mas maging thoughtful sa aming mga sinasabi, mas maging generous sa aming mga resources, at mas maging intentional sa aming relationship sa inyo. Tulad ng sabi ninyo sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilikha. Ang mga dating bagay ay naging luma, narito ang lahat ay naging bago. Salamat po dahil sa bawat umaga, binibigyan ninyo kami ng chance na maging mga bagong tao. Binibigyan ninyo kami ng opportunity na mag-start ulit. Binibigyan ninyo kami ng fresh perspective sa aming mga problema at binibigyan ninyo kami ng renewed strength para sa mga challenges na haharapan namin. Salamat po dahil hindi ninyo kami hinuhusgahan base sa aming mga past mistakes. Hindi ninyo kami kinokondemna dahil sa aming mga weaknesses. Hindi ninyo kami tinatalikuran dahil sa aming mga failures, kundi ginagawa ninyo kaming mga bagong nilalang na may potential na gumawa ng mga mabuting bagay sa mundong ito. Gaya rin ng sabi ninyo sa Jeremiah 29:11, sapagkat ako ay nakakaalam ng mga plano na aking inisip para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong para sa kapakanan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng hinaharap at ng pag-asa. Mga Diyos, tuwing nagiging discouraged kami dahil sa mga nangyayari sa aming mga buhay, ipaalala ninyo sa amin na meron kayong mga plano para sa amin na mas maganda kaysa sa mga plano na ginagawa namin para sa aming mga sarili. Ipaalala ninyo sa amin na ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin ngayon ay hindi parusa mula sa inyo, hindi sign na hindi ninyo kami mahal, kundi parte ng inyong master plan upang gawing mas malakas kami, mas wise kami, mas mature kami, at mas prepared kami para sa mga greater things na ihahanda ninyo para sa amin sa hinaharap. Tulad ng sabi ninyo sa Psalm 30:5, sapagkat ang kanyang galit ay isang sandali lamang, ngunit ang kanyang lingap ay habambuhay. Sa gabi ay mananatili ang pag-iyak, ngunit sa umaga ay darating ang kagalakan. Salamat po dahil kahit na may mga gabing nag-cry kami dahil sa mga problema, kahit na may mga gabing hindi namin alam kung paano namin lampasan ang mga pinagdadaanan namin, kahit na may mga gabing feeling namin na hindi ninyo kami naririnig, ang morning ay palagi ninyong dinadeliver ang bagong hopes, bagong strength at bagong opportunities. Ang bawat sunrise ay reminder ninyo sa amin na hindi pa tapos ang aming mga story, na mayroon pa kaming mga chapters na isusulat, na mayroon pa kaming mga blessing na matatanggap at na mayroon pa kaming mga victory na makakamit. Sa Philippians 4:19, sinabi rin ninyo na ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya naman ngayong umaga, lumalapit kami sa inyo hindi lamang para humingi ng mga wants, kundi para humingi ng mga needs na aming kailangan
upang maging successful sa mga ginagawa namin, upang maging effective sa mga responsibilities namin, at upang maging blessing sa aming mga kapamilya, kaibigan, at sa lahat ng mga taong makakasalamuhan namin. Kailangan namin ng wisdom upang makagawa ng tamang mga desisyon sa lahat ng bagay na haharapan namin ngayong araw. Kailangan namin ng patience upang hindi maging irritated o frustrated tuwing may mga bagay na hindi nangyayari according sa aming gusto. Kailangan namin ng love upang maging kind at understanding sa lahat ng mga taong makakasalamuhan namin, lalo na doon sa mga taong mahirap pakisama o hindi masyadong nice sa amin. Sa Romans 8:28, sinabi ninyo na alam namin na sa mga nagsisinta sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Mga Diyos, minsan hindi namin naintindihan kung bakit nangyayari sa amin ang mga bagay na hindi namin gusto. Minsan hindi namin nakikita kung paano magiging mabuti ang mga masasamang experience na pinagdadaanan namin. At minsan, nagiging bitter kami dahil sa mga unfair na treatment na natatanggap namin mula sa aming mga kapwa. Ngunit dahil sa verse na ito, naalala namin na mayroong bigger picture na hindi namin nakikita, mayroong master plan na hindi namin fully naiintindihan, at mayroong perfect timing na hindi namin completely na-appreciate. Kaya tulungan ninyo kami na magkaroon ng faith na lahat ng mga nangyayari sa amin ngayon, whether maganda o hindi, ay may purpose at eventually ay magiging stepping stone para sa mas magandang future na inihanda ninyo para sa amin. Mga Diyos, ngayon na nagsimula na namin ang discussion tungkol sa mga personal needs namin, nais naming mag-intercede para sa aming mga pamilya na sobrang mahal namin at na gusto naming makita na blessed din sa inyong mga kamay. Una sa lahat, para sa aming mga magulang na nagbigay sa amin ng buhay, nagpalaki sa amin ng may pagmamahal, nagturo sa amin ng mga values na ginagamit namin hanggang ngayon, at nagsakripisyo ng maraming bagay upang mabigyan nila kami ng magandang kinabukasan. Mga Diyos, marami sa aming mga magulang ay tumatanda na at may mga health concerns na dapat ninyong tingnan. May mga magulang na may high blood pressure na kailangan ng inyong healing touch. May mga magulang na may diabetes na kailangan ng inyong supernatural intervention. May mga magulang na may heart problems na kailangan ng inyong miraculous power. At may mga magulang na may mga memory issues o mga mental decline na kailangan ng inyong restoration. Hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng mahabang buhay upang makita pa nila na maging successful ang kanilang mga anak. Makita pa nila na magkaroon ng sariling pamilya ang kanilang mga anak. At maka-enjoy pa sila ng mga taong mamahalin sila at mag-aalaga sa kanila. Para sa aming mga asawa, mga boyfriend, mga girlfriend, at sa lahat ng mga special person sa aming mga buhay na gusto namin maging partners namin sa journey na ito. Mga Diyos, alam naming ang relationship ay hindi easy at kailangan ng maraming patience, understanding, compromise, at love upang maging successful. Minsan nagkakaroon ng mga away dahil sa mga misunderstanding. Minsan nagkakaroon ng mga tension dahil sa mga different opinions. Minsan nagkakaroon ng mga conflicts dahil sa mga financial issues. At minsan nagkakaroon ng mga gaps dahil sa mga busy schedule. Hihingi kami sa inyo ng wisdom upang malaman namin kung paano maging mas loving partners, kung paano maging mas supportive sa aming mga kapartner, kung paano mag-communicate ng mas effective, at kung paano mag-resolve ng mga conflicts nang hindi nagsasabihan ng masasamang salita o hindi nagkakasakitan emotionally. Bigyan ninyo kami ng love na hindi selfish, love na hindi demanding, love na hindi conditional, at love na makakagawa ng mas solid na foundation para sa aming mga relationships. Para sa aming mga anak na sinasabi namin na mga gift ninyo sa amin at na responsibilidad namin na palakihin ng tama upang maging mga mabuting tao sa society.
Mga Diyos, mahirap ang maging parent sa panahong ito dahil maraming temptations at negative influences na nakakaabot sa mga bata. May mga bata na naa-addicted sa technology na hindi na nila alam kung paano makipag-socialize ng personal. May mga bata na napapasama sa mga masasamang barkada na nagtuturo sa kanila ng mga hindi magandang gawain. May mga bata na napapressure sa school na mag-excel academically pero hindi nila kaya. At may mga bata na nagiging rebellious dahil sa mga hormonal changes o dahil sa peer pressure. Hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng wisdom kung paano mag-parent sa kanila nang hindi masyadong strict pero hindi rin masyadong lenient, kung paano mag-communicate sa kanila nang hindi nila kami feeling na i-enemy, kung paano ituro sa kanila ang mga values ninyo nang hindi nila feeling na boring o outdated, at kung paano mag-discipline sa kanila nang hindi nila kami magiging galit. Para sa aming mga kapatid na blood relatives, mga pinsan, mga tito, mga tita, mga lolo, mga lola, at sa lahat ng mga extended family members na parte rin ng aming mga buhay. Mga Diyos, alam naming minsan nagkakaroon ng mga family conflicts dahil sa mga money issues, inheritance problems, misunderstandings sa mga family gatherings, o mga old grudges na hindi pa na-resolve. Minsan may mga family members na hindi na nag-uusap dahil sa mga past hurts. Minsan may mga family members na competitive sa isa't isa kaysa na supportive. At minsan may mga family members na mas gusto umiwas sa family events kaysa na maging part ng mga celebration. Hihingi kami sa inyo ng healing para sa aming mga pamilya. Hihingi kami ng reconciliation para sa mga family members na nagkakaaway. Hihingi kami ng understanding para sa mga family members na may different perspectives sa life. At hihingi kami ng love na magkakapit-bisig ang aming mga pamilya sa lahat ng pagsubok na darating sa amin. Ngayon naman, mga Diyos, nais namin na hilingin sa inyo ang inyong healing power para sa lahat ng mga kalusugan problems na meron kami at ang aming mga mahal sa buhay. Marami sa amin ay may mga chronic illnesses na tumatagal na ng maraming taon at hindi pa gumagaling kahit na maraming gamot na na-try, maraming doktor na na-consult, maraming procedures na na-undergo at maraming pera na na-spend. May mga kapatid namin na may cancer na lumalaganap pa sa kanilang katawan at kailangan ng inyong supernatural healing para ma-reverse ang disease na ito. May mga kapatid namin na may heart disease na threatening sa kanilang buhay at kailangan ng inyong miraculous intervention para ma-strengthen ang kanilang heart. May mga kapatid namin na may kidney problems na nangangailangan ng dialysis o transplant at kailangan ng inyong creative power para ma-regenerate ang kanilang mga organ. May mga kapatid namin na may mental health issues tulad ng depression, anxiety, bipolar disorder, schizophrenia at iba pa na kailangan ng inyong peace at healing sa kanilang mga minds. May mga kapatid din namin na may mga autoimmune diseases na ang sariling immune system nila ay umaatake sa kanilang mga healthy cells. May mga kapatid namin na may diabetes na hindi makontrol ang kanilang blood sugar levels. May mga kapatid namin na may high blood pressure na nagkikos ng mga complications sa kanilang mga iba pang organs at may mga kapatid namin na may arthritis na nagkikos ng sobrang sakit sa kanilang mga joints. Mga Diyos, kami ay naniniwala na kayo ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling at walang sakit na hindi ninyo kayang pagalingin, walang disease na masyadong complicated para sa inyong power, at walang medical condition na hindi ninyo kayang i-reverse. Nais namin din hilingin sa inyo ang liberation mula sa lahat ng mga spiritual bondages na naghahinder sa amin na maging free at maging fully na mga tao na gusto ninyong maging kami. May mga kapatid namin na naa-addicted pa rin sa mga substance tulad ng alcohol, drugs, nicotine, at iba pa na hindi nila makontrol ang kanilang urges kahit na alam nila na nakakapinsala ito sa kanilang kalusugan at sa kanilang mga relasyon. May mga kapatid namin na naa-addicted din sa pornography, gambling, shopping, social media, at iba pang mga behavioral addictions na nag-consume sa kanilang time,
energy at resources. May mga kapatid namin na natorment pa rin ng mga past traumas, mga memories ng abuse, mga feelings ng guilt at shame mula sa mga ginawa nila o sa mga ginawa sa kanila, at mga fears na nagpi-prevent sa kanila na mag-take ng risks o mag-pursue ng kanilang mga pangarap. Hinihiling namin sa inyo na palayain ninyo sila mula sa lahat ng mga chains na ito, na bigyan ninyo sila ng strength na tanggihan ang mga temptation, na bigyan ninyo sila ng wisdom na makita ang mga negative patterns sa kanilang buhay. Nabigyan ninyo sila ng courage na humingi ng help mula sa mga professionals o sa mga support groups. At nabigyan ninyo sila ng hope na possible pa rin na mabago ang kanilang mga sitwasyon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila define ng kanilang mga addiction o ng kanilang mga past, na mayroon silang value at worth sa inyong mata, na mayroon silang potential na gumawa ng mga magagandang bagay at na hindi huli ang lahat para sa kanila. Mga Diyos, marami rin sa amin ay nagkakaroon ng mga specific na situations na kailangan ng inyong immediate na intervention. May mga kapatid namin na naghahanap pa rin ng trabaho at ilang months na o ilang years na silang unemployed na nagkikos ng financial stress sa kanilang mga pamilya, emotional stress sa kanila personally, at relational stress sa kanilang mga asawa o sa kanilang mga magulang na nagsusupport sa kanila financially. May mga kapatid namin na may mga legal cases na kailangan ng inyong justice at favor. May mga kapatid namin na may mga business problems na kailangan ng inyong wisdom at breakthrough. May mga kapatid namin na nag-a-apply para sa mga visa o immigration papers na kailangan ng inyong favor sa mga government agencies. At may mga kapatid namin na nag-a-apply para sa mga scholarships o educational opportunities na kailangan ng inyong grace. May mga kapatid din namin na looking for life partners, na ilang years na rin silang single at nagwa-wonder kung kailan kaya sila makakakita ng tamang tao para sa kanila. May mga kapatid namin na gusto na magkaroon ng mga anak pero hindi pa nabubuntis kahit ilang years na nilang sinusubukan. May mga kapatid namin na gusto na makabili ng sariling bahay pero hindi pa umabot ang kanilang savings o hindi pa na-approve ang kanilang loans. May mga kapatid namin na gusto nang mag-migrate sa ibang bansa para sa mas magandang opportunities pero maraming requirements na hindi pa nila nako-comply o maraming expenses na hindi pa nila kaya. Mga Diyos, alam naming lahat ng mga requests na ito ay important sa mga taong naghahintay sa mga sagot, kaya sana po ay marinig ninyo ang kanilang mga dalangin at sagutin ninyo sila according sa inyong perfect will at perfect timing. Para naman sa aming bansa, mga Diyos, maraming challenges na kinakaharap namin as a nation na kailangan ng inyong intervention. May corruption sa government na nagpe-prevent na ma-utilize ng tama ang mga resources na dapat sana ay napupunta sa mga projects na makakatulong sa mga mamamayan. May poverty na naging generational na sa mga pamilya at hindi makakita ng way out. May crime na lumalaganap sa mga communities at nagke-cause ng fear sa mga ordinaryong mamamayan. May natural disasters na dumadating at nagkikos ng damage sa properties at loss of lives. May mga political conflicts na nagde-divide sa mga tao kaysa na mag-unite para sa common good. Hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga leaders na gumawa ng mga tamang desisyon para sa welfare ng lahat. Nabigyan ninyo ng integrity ang mga nasa public service na maging faithful sa kanilang mga responsibilities. Nabigyan ninyo ng compassion ang mga may kapangyarihan na maging sensitive sa needs ng mga less fortunate, at nabigyan ninyo ng vision ang buong nation kung paano namin ma-achieve ang progress na makakabuti sa lahat. Para sa aming mga pastor, church leaders, at sa lahat ng mga taong gumagawa ng ministry work, hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng fresh anointing, fresh revelation mula sa inyong word, fresh passion para sa inyong mga tao.
at fresh strength para sa kanilang mga responsibilities. Marami sa kanila ay burnt out na dahil sa sobrang dami ng workload. Marami sa kanila ay discouraged dahil sa mga criticisms na natatanggap nila. At marami sa kanila ay confused kung paano mag-handle ng mga complicated situations sa church. Bigyan ninyo sila ng wisdom na makita ang needs ng bawat miyembro, ng patience na mag-deal sa mga difficult people, ng love na hindi mayu-offend kahit sinisira sila, at ng faith na mag-continue sa ministry kahit na hindi nila nakikita ang immediate na results. Para sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo personally, sa mga taong narinig ninyo na pero hindi pa kayo ginagawang Lord ng kanilang buhay, hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng opportunities na ma-encounter kayo, na magkaroon ng mga taong magsa-share sa kanila ng inyong love, na magkaroon ng mga experiences na magpa-realize sa kanila ng kanilang need ninyo, at na magkaroon ng understanding sa inyong message of salvation. Huwag ninyong hayaang mawala sila sa eternal life dahil sa kanilang pride, sa kanilang misconceptions tungkol sa inyo, sa kanilang bad experiences with religious people, o sa kanilang beliefs na kaya nila ang buhay nang hindi ninyo tulong. Para din sa lahat ng mga kasama namin sa community na ito, sa mga subscribers ng channel na ito, sa mga taong regular na nakikinig sa mga messages na ito, hinihiling namin sa inyo na patuloy ninyong bless in ang kanilang spiritual growth, ang kanilang personal development, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga careers, at ang kanilang mga relasyon sa inyo. Gawing instrument ninyo sila ng inyong peace sa kanilang mga workplace, ng inyong love sa kanilang mga communities, ng inyong wisdom sa kanilang mga decision-making, at ng inyong power sa kanilang mga challenges. Mga Diyos, ngayon namin na nais namin mag-focus sa very practical na aspeto ng aming buhay na importante din sa inyo dahil alam naming concern ninyo ang lahat ng areas ng aming existence. Una sa lahat ay ang financial provision para sa aming mga pamilya. Marami sa amin ay struggling financially dahil sa mga unexpected na expenses na lumabas, dahil sa mga emergencies na hindi namin na-anticipate, dahil sa inflation na nagsi-cost na mas mahal ang lahat ng commodities, o dahil sa mga job losses na nangyari sa pandemic o sa economic downturns. May mga pamilya na hindi makaabante sa monthly bills nila. May mga pamilya na hindi makakain ng 3 times a day. May mga pamilya na hindi makapadala ng mga anak sa school dahil walang pambayad sa tuition. At may mga pamilya na hindi makabili ng basic necessities tulad ng damit, sapatos at gamot. Mga Diyos, alam naming sinabi ninyo sa Matthew 6:26 na tingnan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagsasabog, hindi rin nila ginagani, ni nag-iipon sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo ay higit na mahalaga kaysa sa kanila? Salamat po sa verse na ito dahil ipinaalala ninyo sa amin na kung pinag-aalagaan ninyo ang mga ibon na walang permanent na tirahan, walang savings account, walang insurance at walang backup plans, mas lalo pa ninyong pag-aalagaan kami na mga anak ninyo na may relationship sa inyo. Salamat po dahil hindi ninyo kami pababayaan sa financial difficulties at gagawa kayo ng paraan para ma-provide ang lahat ng mga kailangan namin. Hihingi kami sa inyo ng mga job opportunities para sa mga kapatid namin na unemployed pa. Sana po ay magbukas ninyo ang mga doors na hindi nila naisip na pwedeng maging option para sa kanila. Sana po ay makonect ninyo sila sa mga taong makakatulong sa kanilang job search. Sana po ay ma-prepare ninyo sila ng mabuti para sa mga interview na dadatnan nila. At sana po ay bigyan ninyo sila ng favor sa mga employers na mag-hire sa kanila. Para sa mga may mga negosyo, hihingi kami ng more customers, more clients, more sales, more profit, mas magandang reputation sa market, at mas effective na marketing strategies.
Para sa mga employees, hihingi kami ng promotion, salary increase, better working conditions, good relationships sa mga co-workers at supervisors. At mas fulfilling na work experience, hinihiling namin din sa inyo ang wisdom sa pag-manage ng mga pera na matatanggap namin. Turuan ninyo kami kung paano mag-budget ng tama para ma-allocate ang resources sa lahat ng important na expenses. Turuan ninyo kami kung paano mag-save para sa emergency fund at para sa future goals. Turuan ninyo kami kung paano mag-invest ng wise para lumago ang aming pera. Turuan ninyo kami kung paano mag-give generously sa church at sa mga charity na tumutulong sa mga nangangailangan. At turuan ninyo kami kung paano hindi maging greedy o materialistic sa kabila ng financial blessings na ibibigay ninyo sa amin. Sa Malakay 3:10, sinabi ninyo na dalhin ninyo ang buong ikalawan sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako rito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at bubuyagin kayo ng pagpapala na wala kayong sapat na lugar. Mga Diyos, commitment namin sa inyo na kahit sa gitna ng financial challenges, ipaprioridad pa rin namin ang pag-give ng aming tithe at offering sa church at sa mga ministry dahil naniniwala kami na mas blessed ang mga taong nag-give kaysa sa mga taong tumatanggap lamang, at naniniwala kami na kapag ginawa namin ang aming part sa giving, gagawin ninyo ang inyong part sa blessing. Mga Diyos, ngayon ay panahon na para sa mga powerful declarations base sa inyong mga pangako sa aming mga buhay. Hindi ito mga wishful thinking o mga positive affirmations lamang, kundi mga prophetic declarations na nakabatay sa inyong mga salita na hindi nagbabago at sa inyong character na walang kapantay. Una sa lahat, ide-declare namin na ang araw na ito ay magiging blessed day para sa lahat ng kami. Magiging blessed ang aming pagkakauwi sa aming mga bahay. Magiging blessed ang aming mga pakikipag-ugnayan sa mga taong makakasalamuhan namin. Magiging blessed ang aming mga trabaho at aming mga gawain. Magiging blessed ang aming mga health at ang mga health ng aming mga mahal sa buhay, at magiging blessed ang aming mga financial situation. Base sa Deuteronomy 28:6, pagpapalain ka kapag pumapasok ka at pagpapalain ka rin kapag lumalabas ka. Ide-declare namin na pagkalamabas namin sa aming mga bahay ngayong umaga, dadaan kami sa inyong protection, dadaan kami sa inyong favor, dadaan kami sa inyong opportunities, at dadaan kami sa inyong blessings. Pagkakauwi namin sa aming mga bahay mamaya, uuwing may pasasalamat kami, uuwing may testimonies ng inyong goodness, uuwing may proof ng inyong faithfulness, at uuwing may expectation para sa more blessings na darating pa. Base sa Psalm 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kami ay magagalak at magsasaya rito. Ide-declare namin na hindi namin hahayaang masira ng mga negative na pangyayari ang aming joy ngayong araw. Kahit may mga challenges na dadatnin namin, magiging joyful pa rin kami dahil alam namin na kayo ay kasama namin. Kahit may mga taong mag-aanoy sa amin, magiging peaceful pa rin kami dahil alam namin na under ninyo ang aming protection. Kahit may mga unexpected na gastos na lumabas, magiging hopeful pa rin kami dahil alam namin na magpo-provide kayo. Kahit may mga bad news na marinig namin, magiging faithful pa rin kami dahil alam namin na greater kayo kaysa sa lahat ng problems na maaaring dumating sa amin. Base sa Isaiah 54:17, walang sandata na nagiging laban sa iyo ay magtatagumpay, at lahat ng dila na babangon sa paghatol laban sa iyo ay inyong paparurusahan. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ide-declare namin na lahat ng mga attack sa amin ngayong araw, whether physical, emotional, spiritual, o financial, ay hindi magtatagumpay. Lahat ng mga negative words na sasabihin sa amin ngayong araw ay hindi mag-stick sa aming mga consciousness.
Lahat ng mga plans ng enemy para sa aming mga buhay ay masisira dahil protected kami ninyo. Lahat ng mga schemes na ginawa para saktan kami o para ma-discourage kami ay babalik sa mga gumawa nito. Kami ay mga anak ninyo at hindi kayo magpapahintulot na masama ang mangyayari sa amin habang gumagawa kami ng inyong kalooban. Base sa Romans 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito, higit na nanalo kami sa pamamagitan ng siyang umibig sa amin. Ide-declare namin na sa lahat ng mga situation na dadatnin namin ngayong araw, magiging more than conquerors kami. Sa mga business meetings, magiging successful ang mga presentation namin. Sa mga school activities, magiging outstanding ang mga performance namin. Sa mga medical check-ups, magiging good ang mga results namin. Sa mga job interviews, magiging impressive ang mga sagot namin. Sa mga financial transactions, magiging favorable ang mga outcomes para sa amin. Hindi lamang kami mananalo sa mga challenges, kundi more than winners kami dahil ang tagumpay na makakamit namin ay mas malaki pa kaysa sa expectations namin. Base sa Philippians 4:13, lahat ng bagay ay maaari kong gawin sa pamamagitan ng siyang nagbibigay sa akin ng lakas. Ide-declare namin na lahat ng mga tasks na ibibigay sa amin ngayong araw ay makakaya namin dahil kayo ang source ng aming strength. Lahat ng mga problems na dadatnin namin ngayong araw ay masosolve namin dahil kayo ang source ng aming wisdom. Lahat ng mga relationships na mai-encounter namin ngayong araw ay magiging harmonious dahil kayo ang source ng aming love. Lahat ng mga decisions na gagawin namin ngayong araw ay magiging tama dahil kayo ang source ng aming discernment. Base sa Ephesians 3:20, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na lubhang sagana sa lahat ng hihilingin o iisipin namin ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin, ide-declare namin na ang mga blessings na matatanggap namin ngayong araw ay mas malaki pa kaysa sa mga hiniling namin. Ang mga opportunities na dadating sa amin ngayong araw ay mas maganda pa kaysa sa mga inexpect namin. Ang mga connections na magkakaroon kami ngayong araw ay mas beneficial pa kaysa sa mga ini-imagine namin. Ang mga breakthroughs na mangyayari sa aming mga buhay ngayong araw ay mas powerful pa kaysa sa mga naisip namin na possible. Base sa 2 Corinthians 9:8, at maaaring pagganain ng Diyos ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa lahat ng oras na may sapat sa lahat ng bagay, kayo ay mananatiling sagana sa bawat mabuting gawa. Ide-declare namin na sa ngayong araw at sa mga susunod pang araw, hindi kami magiging kulang sa lahat ng mga kailangan namin. Hindi kami magiging kulang sa pera para sa mga bills namin. Hindi kami magiging kulang sa food para sa aming mga pamilya. Hindi kami magiging kulang sa strength para sa aming mga gawain. Hindi kami magiging kulang sa wisdom para sa aming mga decisions. Hindi kami magiging kulang sa love para sa aming mga relationships. Magiging abundant kami sa lahat ng areas ng aming buhay dahil kayo ang source ng aming abundance. Mga Diyos, bilang mga anak ninyo na nakatawag na maging inyong mga partner sa earth, hindi lamang recipients ng inyong mga blessings, ide-declare namin ang aming identity na kayo mismo ang nagtakda sa amin. Una sa lahat, kami ay mga anak ninyo at hindi mga orphan na walang guardian sa buhay. Na kahit minsan, feeling namin na nag-iisa kami sa mga pinagdadaanan namin, may Ama kami na nakikita ang lahat ng ginagawa namin, nakikita ang lahat ng pinagdadaanan namin, at handang tumulong sa amin tuwing may mga kailangan kami. Pangalawa, kami ay mga kaibigan ninyo at hindi mga stranger na hindi ninyo kilala. Nakikipag-communicate kayo sa amin, nagsasabi kayo sa amin ng inyong mga plano at hinahanap ninyo ang aming opinyon sa mga bagay na importante sa inyo. Pangatlo, kami ay mga co-heirs ni Kristo at hindi mga second-class citizens sa inyong kingdom. Lahat ng mga privileges na matatanggap ni Jesus dahil siya ay anak ninyo ay matatanggap din namin dahil ginawa ninyo kaming mga kapatid niya.
Lahat ng mga blessings na para sa Kanya ay para din sa amin dahil kami ay bahagi na ng royal family ninyo. Pangapat, kami ay mga ambassador ninyo sa Earth at hindi mga tourists na bago sa planet na ito. May mission kami dito. May purpose ang aming presence. May responsibilities kami na ginagampanan. At may authority kami na galing sa inyo para gawin ang mga trabaho na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Panglima, kami ay mga temples ng inyong Holy Spirit at hindi mga empty buildings na walang inhabitant. Nakatira kayo sa amin, gumagalaw kayo sa amin, nagsasalita kayo sa pamamagitan namin at ginagawa ninyo ang aming mga katawan na instrumento ng inyong will sa mundo. Pang-anim, kami ay mga priests na may access sa inyong presence anumang oras at hindi mga common people na kailangan ng mediator para makapag-communicate sa inyo. Pwede kaming lumapit sa inyo directly, pwede kaming makipag-usap sa inyo personally, at pwede kaming humingi ng favor mula sa inyo confidently dahil alam naming tatanggapin ninyo kami. I-declare din namin na ang aming mga negative characteristics ay hindi magde-define sa amin ngayong araw. Ang aming pagka-pessimistic ay mababago ng inyong hope. Ang aming pagka-fearful ay mababago ng inyong courage. Ang aming pagka-angry ay mababago ng inyong peace. Ang aming pagka-selfish ay mababago ng inyong love. Ang aming pagka-impatient ay mababago ng inyong patience. At ang aming pagka-doubtful ay mababago ng inyong faith. Hindi kami magiging victim ng aming mga emotions, kundi magiging master ng aming mga reactions dahil may power kayo sa amin na mag-overcome sa lahat ng mga negative tendencies na meron kami. Mga Diyos, habang nagtatapos na ang aming time of prayer ngayong umaga, nais namin na mag-express ng deepest gratitude para sa lahat ng mga bagay na ginawa ninyo para sa amin, hindi lamang ngayong umaga, kundi sa buong buhay namin. Salamat po dahil hindi ninyo kami binigyan ng spirit of fear, kundi ng spirit na may power, love, at sound mind. Salamat po dahil hindi ninyo kami iniwan na mag-isa sa mga challenges na pinagdadaanan namin, kundi palagi ninyong sinasama sa amin si Jesus na naging victory namin sa lahat ng mga battles. Salamat po dahil hindi ninyo kami ginawang mahina, kundi ginawa ninyong strong sa inyong strength na walang limitasyon. Salamat po sa lahat ng mga prayers na sinagot ninyo sa nakaraan na naging stepping stones para ma-reach namin ang mga accomplishments na nakamit namin ngayon. Salamat po sa mga unanswered prayers na later on namin na-realize na hindi pala good para sa amin, kundi ginawa ninyo ito para sa aming protection. Salamat po sa lahat ng mga delayed answers na nagturo sa amin ng patience at na-prepare kami para sa mas better timing ninyo. Salamat po sa lahat ng mga no answers na nag-redirect sa amin sa mas magandang direksyon na hindi namin makikita kung sumunod kami sa aming sariling gusto. Ngayon, habang naghahatanda na kami para sa mga activities na gagawin namin sa buong araw na ito, gusto naming i-consecrate sa inyo ang bawat oras na gagugulin namin, bawat tao na makakausap namin, bawat lugar na pupuntahan namin, bawat desisyon na gagawin namin, at bawat opportunity na dadatnin namin. Sa mga oras na mag-aalmusal kami, habang kumakain kami, ipaalala ninyo sa amin na mag-pray para sa food at mag-thank sa inyo sa provision. Sa mga oras na magko-commute kami o mag-drive kami, protektahan ninyo kami sa lahat ng danger sa daan at bigyan ninyo kami ng safe travel. Sa mga oras na makakasama namin ang aming mga pamilya, bigyan ninyo kami ng quality time na magiging meaningful para sa lahat. Sa mga oras na magtratrabaho kami, bigyan ninyo kami ng diligence na maging productive, ng excellence na maging outstanding sa mga ginagawa namin, ng integrity na maging honest sa lahat ng transactions, at ng humility na maging respectful sa lahat ng mga kasama namin. Sa mga oras na mag-aaral kami o magre-review ng mga materials, bigyan ninyo kami ng comprehension na maintindihan namin ang mga lessons, ng retention,
na maalala namin ang mga natutunan, ng application na magamit namin sa real life ang mga natutunan, at ng creativity na makagawa kami ng innovative solutions sa mga problems. Sa mga oras na makikipag-socialize kami sa aming mga friends, bigyan ninyo kami ng wisdom na makipag-usap ng mga topics na edifying, ng discernment na makita kung sino sa kanila ang good influence at kung sino ang hindi, ng boldness na mag-share ng inyong word tuwing may opportunity, at ng love na maging blessing sa kanilang mga buhay. Sa mga oras na magre-relax kami o mag-e-entertain ng aming mga sarili, bigyan ninyo kami ng balance na hindi maging lazy or unproductive, ng contentment na hindi maging greedy para sa more material possessions, at ng gratitude na ma-appreciate namin ang simple pleasures na binigay ninyo sa amin. Sa mga oras na dadaan kami sa mga challenges o problems ngayong araw, ipaalala ninyo sa amin na hindi kami nag-iisa kundi kasama namin kayo sa lahat ng pinagdadaanan. Ipaalala ninyo sa amin na tawagan kayo sa aming mga times of trouble at hindi namin subukan na solusyonan ang mga problema namin ng mag-isa. Ipaalala ninyo sa amin na humingi ng advice mula sa inyong word at mula sa mga godly people sa aming buhay bago gumawa ng mga major decisions. Ipaalala ninyo sa amin na mag-pray muna bago mag-react sa mga negative situations para hindi kami makagawa ng mga bagay na magiging regret namin later. Mga Diyos, pangako namin sa inyo na hindi namin kakalimutan ang mga prayers na ginawa namin ngayong umaga. Pangako namin na buong araw naming dadalhin ang mga lessons na natutunan namin mula sa inyong word. Pangako namin na mag-acknowledge kami sa inyo tuwing may mga blessings na matatanggap kami at hindi namin i-tribute sa aming sariling galing o sa good luck. Pangako namin na mag-share kami sa iba ng mga testimonies ng inyong goodness para ma-encourage din namin sila na maniwala sa inyong power. Pangako namin na bumalik kami sa inyo mamaya bago matulog para mag-report ng mga nangyari at mag-thank para sa inyong protection at provision sa buong araw. Pangako din namin na magiging mas intentional kami sa aming relationship sa inyo hindi lamang sa mga oras na may kailangan kami, kundi pati na rin sa mga oras na okay ang lahat sa aming mga buhay. Pangako namin na magiging mas regular kami sa pagbasa ng inyong word, hindi lamang para makakuha ng mga verses para sa aming prayers, kundi para talagang makilala kayo ng mas malalim. Pangako namin na magiging mas active kami sa church activities at sa ministry opportunities hindi lamang para sa aming sariling spiritual growth, kundi para makatulong din sa spiritual growth ng aming mga kapatid. Ang pangako namin na magiging mas generous kami sa aming time, talent at treasure para sa mga gawain na magpapalaganap ng inyong kingdom dito sa earth. Salamat po sa opportunity na makipag-usap sa inyo ngayong umaga. Salamat po sa assurance na narinig ninyo ang aming mga prayers. Salamat po sa confidence na sasagot kayo sa mga hinahanap namin according sa inyong perfect will. At salamat po sa peace na nararamdaman namin na whatever ang mangyari ngayong araw, kayo ay may control sa lahat at mag-workout ninyo ang lahat para sa aming good. Lahat ng mga prayers na ginawa namin ngayong umaga ay ginawa namin sa pangalan ni Jesus Christ na naging bridge between ninyo at sa amin, na naging sacrifice para sa aming mga kasalanan, na naging example kung paano namin dapat ibuhay ang aming mga buhay, at na naging hope namin sa eternal life. Sa kanyang mighty name ay ginawa namin ang lahat ng mga ito. Amen. Mga kapatid, napakaganda ng prayers na ginawa natin ngayong umaga at naniniwala ako na lahat ng mga hinahanap natin ay narinig ng aming Panginoon. Hindi lang narinig, kundi sasagot pa siya sa aming lahat dahil ganyan siya kaganda at ganyan siya ka-faithful sa aming mga buhay. Sana nga ay hindi ninyo kalimutan ang mga lessons na narinig ninyo ngayong umaga at gawing part ng inyong everyday life ang constant communication sa Diyos. Hindi lamang sa mga oras na may kailangan kayo kundi lagi na dahil siya ay deserve ng inyong praise,
worship at thanksgiving. Kung naging blessed kayo sa prayer na ito, please leave a comment sa baba at ishare ninyo sa amin kung ano ang specific na area ng inyong buhay na pinag-pray ninyo. Maging encouragement ninyo sa iba na mag-comment din para makita natin na marami tayong kapatid na may mga similar challenges at sabay-sabay tayong mag-pray para sa isa't isa. Huwag din ninyong kalimutan na isubscribe sa channel na ito para sa more inspiring content at daily prayers na makakatulong sa inyong spiritual journey. Mga kapatid, napakaganda ng araw na ito at blessed ang lahat ninyo. Ingat kayo palagi at panatilihin ninyo ang inyong relationship sa Panginoon. Makikita natin ang isa't isa ulit dito bukas para sa another powerful time of prayer. God bless you all.